Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate. Yan, magandang gabi. Welcome back po sa ating pong live podcast ng Danaro Gate Ministry. Ito po sa Facebook, Pastor Amil, magandang gabi po ulit. Magandang gabi, Pastor Derek. Tayo po yung papatuloy, Pastor, sa ating pong tinatalakay. Diniscuss nyo po na nakaraan yung patungkol po sa New Age movement at saka po sa Freemasonry. At ngayon po ay focus po tayo doon sa Freemasonry, Pastor. Ano nga ba po ang Freemason? So, maraming mga Kristiyano ang hindi alam na kung ano ang Freemasonry. No? Akala nila ay hindi daw ito religion at samahan lang, no? Ordinary association or yung mga tawag nila dyan, parang mista, mga fraternity, kaprat.
At may mga advocacy sila na tumutulong sila sa kapwa, nagbibigay sila ng donations, naglilikom sila ng funds para sa mga proyekto nila na somehow naman ay nakakatulong, no, sa mga tao. At usually ay maraming mga politicians at saka mga businessmen ang nagjo-join. At meron ding mga Christians na hindi alam kung ano ang Freemasonry, pero dahil nga doon sa kawalan nila ng kaalaman ay nakikita mismo na nung ako ay nag-intern sa Calapan City doon sa United Evangelical Church, na may isang member doon na nagba-Bible study siya sa mga tao, pero kasama rin siya sa Bible study ng mga Mason. Meron din sila mga Bible studies at tinuturo niya ay kung ano yung natututunan niya, no, doon sa Masonry. Kasi walang nagtuturo sa kanya sa church, walang nag-disciple. So nangyayari ay ang teaching ng kanyang mga binabible study ay teachings ng Masonry instead na teaching ng Christianity. Hindi na po siya galing sa Bible, Pastor. Hindi na. Meron silang mga set of beliefs na pinagalo-halo, no? Parang ang tawag diyan ay amalgamation of different belief systems. Kasi ang New Age at Freemasonry ay parehong universalist. Pareho sila. Yun ang isa nilang katangian. Naniniwala sila na ang lahat naman ng relihiyon ay sa Diyos din at lahat ng sinasamba, kahit sino man siya, ay iisa lang din yun. Iba-iba lang pangalan. Kaya yun po ang Freemasonry. At ang Freemasonry ay pwede nating maituring na cult dahil may mga secret sila may mga lihim sila ng mga ginagawa at saka initiation na hindi pinapaalam sa iba. Ang isa sa katangian kasi ng cult ay secretive masyado. At minamanipulate nila yung mga gustong maging miyembro sa pamamagitan ng initiation proceedings. No? Meron silang mga initiation at minsan sinasaktan nila. Parang ano rin, sa fraternity. Sinasaktan talaga po siya. May mayroon pong na expose, nag-leak na Hindi ko na mahanap kasi Siguro niya sa YouTube. Initiation pa. Ang New Age naman, walang mga initiation. You are free to believe in whatever belief system na meron ka. Sa Freemasonry is more on mayroon silang sinusumpaan na code of ethics. Meron silang iisang layunin na hindi sila pwedeng umalis, kumbaga. Si Jose Rizal ay nag-involve sa Freemasonry, no? Habang nasa Europe. Ang kanya namang layunin ay hindi talaga mag-join o hindi talaga sumampalataya sa kanilang paniniwala, kundi bilang proteksyon. Ginawa niya yon na kanyang, kumbaga, ay custodian yung mga membro kasi mga influencer may impluwensyang mga tao. So nagpapa-custody siya para hindi siya kumbaga usigin ng mga Kastila at saka noong mga aayaw dun sa kanyang filosofiya at sa adhikain niya, no, na mapalaya ang Pilipinas. So si Jose Rizal ay para ding New Age. Para sa kanya din, lahat din ay pwedeng samahan. Wala din siyang isang paniniwala. Pero siya ay basically Roman Catholic. At nagbabasa din ng Bible, pero sa tingin ko, hindi siya nakaabot doon sa lalim ng pananampalataya na maaari siyang magkaroon ng kaligtasan, makaranas ng kaligtasan. Kasi yun na lang, no limit ang here ay galing sa Bible. Touch me not. Yun yung sinabi ni Jesus sa kay Maria noong siya ay mabuhay na maguli. Huwag mo akong hipuin dahil hindi pa nakarating ang katawang ito sa Ama sa langit.
Yun ang ginawa niya ngayon na title ng kanyang aklat. Kaya lang, ang kanyang pananaw ay nationalistic, hindi religious. Hindi. Ginawa niyang nationalistic yung pananalita ni Jesus. At ginawa niyang, itinranslate niya sa isang advocacy na mapaniwala, no, o ma-inform ang mga Pilipino sa ginagawang pang-aapi ng mga Kastila. Meron po, Pastor, mga nagsasabi na si Jose Rizal daw ay deist. Kumbaga po, yung deist naman po, parang naniniwala sila may Diyos, pero wala nang pakialam ang Diyos sa creation. Parang ganun. Ayun ang sabi nila. Wala pong matibay na Ang deism ay yung naniniwala sa Diyos pero malayo. malayo pa ang Diyos. Oh, possible, no? Possible. Kasi nga si Rizal ay ayaw nang maniwala sa Diyos ng mga Katolik. Opo, doon, napisod, kumbaga. Natisod siya kaya nga siya naghahanap siya ng Diyos. Kaya lang ang Diyos niya, yung Diyos na malayo na hindi niya makilala. Hindi nag-reveal sa kanya na ng personal ang Panginoon at iyon ang masaklap, no? Kahit naging bayani ka pa sa lupa, kung ikaw naman ay hindi Kristiyano, wala ka rin kabuluhan ang iyong buhay. Sa impyerno pa. Sa impyerno pa rin ang punta. So ang Masonry ay nagsimula noong 1600s. Napakatagal na niya. No? Tagal na po. So ilang ilang daang taon na, no? 1600, 1700, 1800, 1900. So nasa 500 taon na. Kaya napakarami na rin yung adherents at ito ay nag-i-evolve. Kumbaga ay yung mga nagiging leaders, nagdadagdag sila ng kanilang mga thoughts, ng kanilang mga katuruan. Kaya ito ay isang evolving doctrinal organization na may doktrina din pero hindi nananatili sa isa lang. Lumalalim sila sa kanilang doktrina. At ito ay talagang nagmula sa mga stonemasons na gumagawa sa Europe ng mga castles and cathedrals. Doon po pala yung idea. Talagang masons. Sila ay mga grupo ng mga, kumbaga sa atin ay taga-karpentero, no? Mason, yung nagmamasyon. Gumagawa ng mga kastilyo sila. At para i-protect yung kanilang trade secrets at saka i-establish at mapalago pa yung kanilang level, yung skill level nila, ay nag-create sila ng hierarchical system of ranks. So kumbaga, para sila mas lalo pang gumaling sa kanilang skills, nagkaroon sila ng mga ranggo-ranggo. Nagkaroon ng fellowcraft, apprentice. Kaya yung apprentice, galing yun sa masonry, yung word na apprentice. Sila yung mga bago pa lang, no? Nagtitraining pa lang. Tapos fellowcraft, journeyman, at saka master mason. May mga master. Kaya kita mo, ang tawag din doon sa mga nagagawa din sa atin, mga mason. Master mason. Kumbaga ay simento naman ang itinatayo. At nag-organize sila ng mga lodge upang maprotektahan yung kanilang kakayahan at mga kakayahan, skills. At para din tumulong sa mga nai-injured na workers. Nung umpisa maganda. Walang religious connotation. Parang ito ay ordinary organization to protect us. Parang lang ito, mga labor organization na sama-sama para maprotektahan ang kanilang mga interes. Pagkatapos nagkaroon ng pagbabago, no? Nagkaroon ng speculative masonry at Grand Lodge era noong papuntang 1700s. Nag-transition sila dahil wala nang cathedral na ginagawa, no? Wala nang mga malalaking mga kastilyo. Nag-accept sila ngayon ng mga members na hindi naman stonemasons. Hindi naman sila mga karpentero, hindi naman sila builder ng mga castles. Kumbaga, kahit sino na lang. Kaya ngayon, di ba, kahit sino na lang. Hindi ka na, saka mayayaman na, hindi naman sila mason eh. Hindi naman sila ordinaryong manggagawa eh. Sila na nga yung mga oligarch eh. Sila na yung mga nagpapatrabaho. Mga may influential tao sa lipunan. So kaya yung umpisa,
maganda hanggang sa lumago at naging isang ordinaryong samahan Opo. na kahit sino pwede na. At especially ay sa ngayon, no? Nagkaroon na sila ng, kumbaga, matataas na ranggo. Depende na rin sa kayamanan. Depende na rin sa influence. Nabalitaan ko, si Pacquiao ay nag-join din, no? At nagkaroon ng initiation at pinakilala siya bilang member ng Freemason. Hmm. Yun. Parang nakita ko lang po picture lang. Pero hindi conclusive. Parang hindi naman niya pinopromote yung Freemasonry. Kumbaga ay sa kanya, samahan lang na ordinaryo na dahil as a politician, dapat makisama ka at makibagay doon sa mga samahan na posibleng makatulong sa iyo, no? Yung boto, saka yung pangangampanya, Endorsement. endorsement. At noong June 24, 1717, no, nabuo na yung pinakang chivalric brotherhood. Nagkaroon na yan ng brotherhood. At itinatag iyan sa England. Maraming opposition, no, sa Freemasonry. Nilabanan sila ng Roman Catholic Church. At hindi kasi siya Christian institution talaga eh. Hindi siya Christian institution. Hindi nila pinapakilala ang kanilang sarili na sila ay Roman Catholic. Hindi. Kundi talagang purely sila ay samahan lang. Hindi sila religion. Yun ang kanilang ano. Pero napupunan ng mga leaders ng Roman Catholic Church na parang bumubuo nga sila ng sarili nilang pagsamba. May sarili silang ritual. May ritual na, mayroon ng paniniwala. At dahil nga doon ay yung kanilang mga paniniwala ay naging kumbaga ay Frankenstein theology, no? Halo-halo. Opo. Kung ano na, kahit na yung Hinduism, Buddhism, yung way nila ng worship, tinatanggap din po nila. Parang ganun. So kailangan lang nilang maniwala na may supreme being. Kahit sino yun. Basta mayroong lumalang na pinakamataas sa lahat. Yun yan. As long as you believe in that, at saka yung immortality ng soul. Yun ang isa sa mga maganda niyang katuruan na sila naniniwala na ang kaluluwa ay immortal, hindi namamatay. Kaya ang nangyari ay dumami ang membership at nakainganyo sila ng mga Protestants kasi nga may naman naniniwala rin sa kaluluwa, sa immortality ng kaluluwa. At yun na, unti-unti na siyang lumago hanggang ngayon ay hindi na siya basta lang isang organisasyon. Naging religion na rin siya. Naging religion. Sa Britain, ang lodges nila ay restricted to women. No? May separate lodges sa babae at sa lalaki. So, meron din pong babae pala. May babae rin. Pero sila ay nakabukod sa lalaki. Kaya ang nangyari ay parang naging secretive sila. Nagkaroon ng mga initiation, mga secret pa initiation. No? Hindi alam. Opo. At saka ritual. May mga oaths, may mga handshakes, grips, or other signs of recognition. May mga lihim silang, kumbaga, pagka ikaw ay isang Mason, mayroon secret na gesture para malaman mo na ikaw ay Mason. Kayo lang dalawa ang nakakaalam. Para mga prat. Mayroong password, mga password private languages, may mga costumes, may symbols. At sabi nila ay dito nang galing yung fraternities and sororities. Parang yun ang naging yung idea na magkaroon ng ganitong samahan to protect each other at maging parang exclusive ka na grupo sa isang lugar, lalo na sa eskwelahan, doon nabuo yung mga fraternity, saka sorority, yung mga sorority, mga babae, saka fraternity, mga frats. At saka ang sabi nila ay yung Ku Klux Klan, doon din daw ang parang foundation. Yung Ku Klux Klan. At yun ang naging dahan-dahan ay na-influence nila ang society.
At sa kasalukuyan ay tinuturing sila ng mga taong moral ng society at saka mga taong tumutulong, Opo. mga taong mayayaman at pag member ka parang ano ka, sikat ka sa kanila. Pinapansin ka, pero pag di ka member, di ka papansinin. At napasok nito ang mga religious organization. Para ding movement, yung iba't ibang movement sa charismatic, nakakapasok sila sa loob ng hindi nahalata. Ganon din sa mga Christians, mga denominations, nakakapasok sila ng hindi halata. Kaya minsan yung pastor, di niya alam, member na siya pala ng masonry. At saka siya ay dumadalo na rin sa mga initiations. Tapos ayaw lang niyang aminin na siya ay dalawa na ang paniniwala. Ito yung mga mabuhay ang doktrina. Kasi kung ikaw ay malalim sa iyong pundasyon ng pananampalataya, hindi ka agad-agad nito maluloko o may influence. Kasi ma-distinguish mo yung kanilang turo, nakakaiba talaga eh. Pero sa una, business muna. Business languages, isasama ka sa mga seminars, hanggang sa unti-unti na ikaw ipapakilala na doon sa mga miyembro ng lodge. And then meron na kayong mga proyekto na isasama ka na. Siyempre maganda proyekto. Tutulong kayo sa isang organisasyon din o sa isang foundation o sa isang pamilya na recipient ng inyong donation. So magiging isa ka sa donors. So parang sa tingin mo, okay ito Pero dahil nga sa napapalapit ka na doon sa mga miyembro ng grupo, kasi pala kaibigan itong mga to Parang tipong pagka naano mo sila kasama, susuportahan ka talaga. At yun yung distinction nila Parang papadama nila sa kanilang mga hindi pa kasali na iba tayong makisama. Iba tayo. Kung may pangailangan ka, bibigyan ka rin nila. Para ma-convince ka. So yun yung kanilang ginagawa. At katulad din lang naman sila ng mga secret religions ng ancient Egypt, Greece, doon din naman nagugat. Doon din naman nagugat. Di po yung pastor may mga simbolo sila. May mga simbolo silang may mga simbolo sila na ginagamit yung tawag dito. Kumpas yan. Kompas yun no? Parang kompas. Yung ginagamit sa engineering yan protector, parang protector. Tapos mayroong mundo. May meaning yan Yung mga symbol niya ay yung ruler na angle, right angle na ruler. Saka may compass. May square. Tapos may letter G sa gitna. Ano po yung ibig sabihin? Ang letter G ay adapted from stonemason tools. It represents a philosophical and moral code. God, siguro. God. Wow. The letter G is geometry. Geometry. Which is foundational science of masonry and God. Dalawa. Geometry and God. Kasi di ba sa masonry, kailangan mong gumamit ng geometry. Mga angles. Diba, pag nagtatayo ka, kailangan mong gumamit ng mga ruler, square. At yun din ang Diyos nila. Kaya God. Matindi po, pastor, yung mga symbol na. Yan yung third eye. New Age din ang third eye. So kaya may similarity. Yun yung third eye. Pag nasa loob ng triangle, yung mata, third eye yun. Kasi may bungo. May pyramid. Dito yata po, pastor, ay Saka yung mga naniniwala rin kasi sila sa yung mga tawag dito, constellations, yung mga Aquarius, tawag dyan, Zodiac. Naniniwala, parang New Age din, May mga Zodiac symbols, signs. Pinaniniwalaan nila na nakaka-apekto yung mga planeta, yung interplanetary movements, ay may kinalaman din sa buhay ng tao. Kasi nga, siya combination kasi ng mga Eastern na rin na religion, na mystical, na yung mga nilalang sa langit ay mayroong effect
o nakakaapekto sa buhay, sa pamumuhay ng tao. Mhm. Which is, alam natin na yun ay mystical belief at hindi yun ayon sa Biblia. Walang kapangyarihan sila. Kumbaga, yun ay idolatry. Kasi sumasamba ka na o sumasampalataya ka na doon sa mga nilalang sa halip na ang lumalang. Mhm. Ang tawag dyan nila ay all-seeing eye. Yung ano. Pero third eye sa New Age. Sa kanila naman is all-seeing eye. Or eye of providence. Wow. Parang ano po sa iba, Illuminati, yung tinatawag nila ano. Yung Illuminati may ganyan din. Kasi ang sa kanila ay mayroong supreme being na nagbabantay. Kaya di ba, kailangan maniwala ka na may supreme being, siya yung mata. All-seeing eye niya yun. At yung G yun ng God. At saka geometry. Dalawang meaning ng G. God and geometry. Tapos yung trowel, parang may simento, no? The spreading of the cement of brotherly love. Kailangang masimentohan ka ng pag-ibig bilang kapatid. Kakita mo, masyado silang malapit sa kanilang mga kapwa mason. Talagang pag tumawag yan, mag-aambag-ambag yan. Kasi kailangan simentado tayo. To the point na parang nagiging, magandang virtue sana, pero nagiging, na siya Diyos-Diyosan din ang iyong kapwa-tao. At saka yung nagpo-promote sila ng kabutihan. Akala nila yung kabutihan ang magliligtas. Kasi ang salvation nila ay by work By work. Na typical sa lahat ng relihiyon. Lahat naman ng relihiyon, mababait naman sila. Nga lang, kanilang kabait ay hindi sapat. Gusto naman talaga ng tao na maging maayos ang pamumuhay. Pinipilit niya. Kasi may konsensya at budisya na nagsasabi na, mali na yan. So, dapat kang umiwas sa ganyang gawain. Pero, hindi sapat yun. At saka alam natin na ang lahat ng gawang mabuti ay pawang karumihan lang. Maruming basahan sa paningin ng Diyos. So, it cannot save. Kaya nga ang demonyo ay ang flavor niya is laging bigyan ang tao ng kaisipang kaya mong iligtas ang iyong sarili. Magpakabuti ka, maging katapat ka ng Diyos. Si Satan, yun ang pinopromote niya pa Sa kanila is sila ay mabuti. Lamang mayroon sila tulad sa bato na sila kailangan pang i-polish. Kaya bumubuti pa sila. Kailangan silang magpakabuti at talagang maging katulad ng Diyos. Papakinisin. Papakinisin. Kaya mayroon silang mga symbol ng perfect ashars, trowel, saka level. Yung level, alam mo yung level? Yung level. Yung may tubig sa gitna para pagpapantay ng mga hose. Yung kanila naman, level na mayroong sa gitna may tubig. Yun yung parang kahoy. Sa gitna may tubig na mayroong sentro. Nakasentro dapat yung tubig. Lahat yun, gamit yun ng mga builders, yung kanilang symbol. At yung supreme ruler ay sinisimbolo noong all-seeing eye. Galing. Kaya kailangan sila maging upright, honest, kailangan may equality. Kaya may level yung level is symbol ng equality. Wow. Magaganda yung meaning, parang sa Diyos din. Pero kung ating iahambing sa katuruan ng Panginoong Jesucristo, lahat ay bagsak na hindi siya pwedeng pagmula ng kaligtasan o ng tunay na katuwiran na kalugod-lugod sa Diyos. So, paano po ito nagiging tawag dito laban sa salita ng Diyos, Pastor? Medyo marami tayong mga nakikita po na unbiblical na practices nila. Sa Diyos kasi, sa Bible, unang-una ay may isa lamang Diyos. Yes. At ang Diyos na yon ay siya ang lumikha ng lahat ng bagay at hindi siya pwedeng mag-manifest doon sa kalikasan ng ibang kinikilalang Diyos. Halimbawa, sa Allah. Iba si Allah kasi ang tunay na Diyos si Yahweh. Ang Ama ng Panginoong Jesucristo na may pagkakakilanlan siya specifically. Yes. Siya yung Ama at nagpadala sa Panginoong Jesucristo. Siya ang Ama ng Panginoong Jesus at anak niya, ng Panginoon. By the way, masyado tayong limited ang pag-unawa sa salitang Ama at Anak. Ang pinaka-basic na pagkakakilanlan talaga ng Diyos ay siya ang nagpadala ng tagapagligtas. Kaya ibig sabihin ng Ama is not necessarily yung genetics na parang ng anak.
o siya ang dahilan kung ba't nabuntis yung asawa. Hindi iyon ang ibig sabihin ng ama. Pag tinatawag ang Diyos na ama, ang ibig sabihin ng ama sa salitang Latin ay originator, pater, father. Pag sinabing originator, siya ang pinagmulan ng lahat. At yun ay Siya ang creator. Oo, yan ang dahilan kung bakit nga tinawag siyang ama dahil siya rin ang pinagmulan ng anak. Hindi yung parang nanganak siya gaya ng turo ni Soriano na mayroon daw ang ama, mayroong matris. No? Naroon daw ang Panginoong Hesus sa matris ng ama, sa sinapupunan mula ng umpisa pa at ipinanganak ng ama. Hindi po yun. Ang ibig sabihin ng salitang ama, pagpatungkol sa relasyon ng Diyos Ama at Diyos Anak, ay siya yung nagpadala o nag-originate. Siyang origin ng anak. Siyang pinanggalingan. Ang anak naman, pag sinabing anak, nanggaling siya sa ama. Kaya pag sinabing sinong ama mo, sinong pinanggalingan mo, hindi ibig sabihin ay iisang meaning ng pagiging anak. Well, si ano po, Pastor, si Manuel Quezon, ama ng pambansang wika, di ba? Pwede bang ipinanganak niya yung pambansang wika? Ganun ang pakahulugan natin. Pwede kang ama ng isang paniniwala. Yes. Pwede kang ama ng isang movement o kilusan. Diba? Si Jose Rizal ang ama ng Rizalismo. Kasi siya ang founder. Siya tinuturing na tagapagtatag ng. Kumbaga, ang pagiging ama ay tagapagtatag din. Kaya di ba pag sinabing church father, hindi mo sabihin yung church father, anak tayo nung church father. Kundi, isang nagtatag ng unang iglesia. Kaya tinatawag silang ama. Kaya maraming connotation ang salitang ama. Hindi lang yung sexual connotation. Kasi ito sa Soriano, ganun ang nila eh. Literalistic kasi si Soriano, literalistic. Pag nabasa niya, yun ang pakahulugan niya. Hindi na niya yun aalamin sa iba pang pakahulugan o ipapaliwanag sa ibang pakahulugan. Kaya, makikita natin na may connection lagi ang Panginoong Hesukristo at ang Diyos Ama. Pagka iba ang kanilang relasyon sa isa't isa, at halimbawa, si Allah, hindi naman niya anak si Jesus eh. Dahil si Jesus hindi Diyos eh. So, hindi siya ang tunay na Diyos, hindi si Allah. Ngayon, sa Masonry, kung kahit si Allah ang Diyos mo, pareho lang siya ng Yahweh, na Diyos ng Hebreo. Paniniwala mo, ikaw ay, ang tawag sa iyo ay Christian Jew o Jewish believer. Naniniwala ka na ang Ama, nagpadala ng kanyang, sinugo ang kanyang anak. Pero hindi anak na talagang genetically, no? Kundi ang kanyang isang persona pa, isa sa persona ng Diyos. Hindi niya persona, but persona ng Diyos. Yes. Tapos ang banal na espiritu ay isa ring persona ng Diyos. Sa kakailangan ay naniniwala ka talaga exclusively sa Ama na may anak at may sinugong Espiritu Santo. Pag ang iyong Diyos, kahit pa sabihin mong ang tawag mo ay Diyos at ang tawag mo ay Supreme Being o pinakamataas na sa lahat, kung hindi naman akma yung katangian ng iyong tinatawag na Diyos sa katangian ng tunay na Diyos sa Biblia, hindi siya tunay na Diyos. Pero sa Masonry, there's no distinction. Kaya kahit sino ang Diyos mo, tatanggapin ka namin. At pwede kang sumamba habang kasama ka namin sa pagsamba. Sabay-sabay tayong sasamba. Kung sino yung dinidiyos mo, yun ang sambahin mo. No? So, well, Pastor, pwede natin palang sabihin na wala silang tamang reverence sa Diyos. Wala. Kasi ganun-ganun lang ang pagkakilala sa Diyos. Ngayon, kung hindi mo kilala ang tunay na Diyos, paano ka maliligtas? Yan nga po. Kasi pwedeng Diyos-Diyosa na yung sinasabi mong Diyos. Kasi ang Diyos mo, na hindi ang katangian ay hindi kagaya ng Diyos ng Biblia, yun ay Diyos-Diyosan. At bawal yun. Kasi ba sabi ng Diyos ay huwag kayo magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag mo siyang tatawagin Diyos kung hindi naman ako yun. Kaya nga si Brahma, Diyos din. Diyos din yan. Si Buddha, Diyos din. Kumbaga, walang pagkakaiba ang Diyos ng mga Kristiyano sa Diyos ng mga Hindu, sa Diyos ng mga Buddhist, sa Diyos ng Islam, sa Diyos ng mga New Age, o sa Diyos ng mga Rizalista. Si Rizal, yun din ang ama. Pagka ikaw ay isang Freemason, kahit may Rizalistang miyembro, naniniwala kang si Rizal, Diyos din.
supreme being din. Eh, di ibig sabihin, polytheism ang tawag doon. Sumasamba ka sa maraming Diyos. Yung Hindi unitarian. Kaya ang Freemasonry ay polytheism o polytheistic organization. yung mga loyalist po ni Marcos, naniniwala kay Marcos na siya ay Diyos. Ganun panahon ako niya eh. Talagang sinasamba nila si Marcos. So yun. Kasi nga ang tao naghahanap ng mali Diyos. At dahil sa sobrang nilang, ang tawag doon ay yung fanaticism. Paratisis. Fanatics. Grabe. Nadidevelop yung fanaticism into idolatry. Kumbaga, kanila nang iniisip na baka si Marcos ay Diyos. Hanggang sa na-develop yung ganoong kaisipan at pinanindigan nila. Pero yung Marcos Senior po sinasabi ko. Wala pa naman ako nakikita yung sa Junior. Ngayon, kung kikilala mong Marcos Senior ay Diyos Ama, siyempre natural, si Marcos Junior, Diyos Diyos Anak. Parang si Ruben Ecleo. Opo. Dahil siya ay Diyos Anak, at dahil siya ay anak ng Diyos Ama, na si Ruben Ecleo Senior. Si Ruben Ecleo Junior, natural, siya ang Diyos Anak. At talagang fanatic masyado yung mga PBMA. Magpapakamatay yan. At saka, kaya kita mo it takes the personal revelation of God to become a believer. You cannot find who God is, who the true God is, unless He revealed Himself to you. Kasi kung kaya kita mo ang Arminianism, kaya nilang maunawaan ng Diyos sa kanilang sarili. So wala rin pagkakaiba sila dito sa mga belief system na ito na kahit sinong Diyos mo, iyon ang unawa mo Kahit yun ang magre-refute doon sa kung kaya talaga ng taong makilala ang tunay na Diyos, ba't iba-iba ang Diyos ng lahat ng tao? Ba't hindi nakilala ng mga PBMA ang tunay na Diyos? At ang kanilang kinikilala, si Ruben Ecleo Senior. Dahil hindi talaga sa kanila nagpapakilala ang tunay na Diyos. Kailangan talaga magpahayag po ang Diyos sa kanila. Kaya kailangan ng personal revelation, and that can only take place through the Holy Spirit and the Scriptures. Siyempre, kung may Holy Spirit, kung may Scripture, gagawa ang banal na Espiritu. Pero without the Scripture, the Holy Spirit cannot work. Because the Holy Spirit, His only job is to illuminate the Scriptures. So without the preaching of the Word of God, the Holy Spirit cannot do His ministry of illumination because there's nothing to illumine. Romans chapter 10, no? Ngayon, kaya nga sa mga Armenian, tama na ang Bible Sa marinig nila ang Bible, sapat na yon para maintindihan nila sa kanilang sariling kakayahan. And that's the difference between Reformed theology and Armenianism. Armenian belief system, they hold on to the belief that the Bible is enough for them to be saved. And the Holy Spirit is not necessary for them to understand the Word of God. So, ikaw na ang matalino. Yun ang Sila ang matalino, kaya sila naligtas. Ngayon, ito nga ang refutation Bakit itong mga iba't ibang relihiyon na to, ba't di nila nakilala ang tunay na Diyos? At pinaninindigan na nila na si Ruben Ecleo Senior ang Diyos. Tapos pinanindigan na nila si Rizal na ang Diyos. Pinanindigan na si Marcos na ang Diyos. Yung kanya-kanya. Matalino rin naman sila. Lalo sa mga Masonic lodge, matatalino yung mga yan. Pag nakakilala ka ng isang professional na Mason, mamangha ka sa wisdom. Kaya lang worldly. Marunong sila sa mundo, sa mga bagay sa mundo. Magaling sa negosyo, magaling mag-explain. Philosophically, magaling magsalita. Kaya may inganyo ka rin makinig. Kasi naaaliw ka sa mga bagong kaalaman. Question po. Kaya po, Pastor, na mayroon lang pong nag-try na mag-invite sa inyo sa ganyan? Meron. Yung ang Mason na yon na elder ng church. Pero hindi ko pinantahan. Kasi gusto niya akong isama Pastor, join ka sa amin. Teka, sabi ko, ba't ako join sa inyo? Masonry kayo. Magba-Bible study lang tayo, Pastor. Teka, Bible study, tapos Mason ang iyong mga kausap. Meron siya kasing business May tindahan siya ng bisikleta, mga iba-ibang product sa Calapan City.
Siyempre, yung mga kliyente niya, sinusuyo niya. Nagba-Bible study siya, pero masonry ang paniniwala. Kahit sinong Diyos mo, so paano ma-save yung tao kung Oo, yan. ang Diyos pala niya ay binibi mo na siya, ang Diyos niya ay si Moroni, no, ng Mormons. Yun ang anghel, pinakamahalaga nilang, si Joseph Smith ang kanilang prophet. Speaking of Joseph Smith, Pastor, masunod to si Joseph Smith. Hmm. 1800 siya po na-apprentice as Kaya nga, ano siya hindi niya kilala ang tunay na Diyos Yes. Kaya pala iba rin yung belief po niya talaga. Kaya si Moroni ay bunga ng imagination niya dahil nga sa kanila, kahit sino pwedeng maging Diyos. Kaya nung siya ay masiraan ng ulo, kasi may paniniwala, no, may controversy na siya ay nasiraan ng ulo. Kaya baka po kaya mayroong anghel na Moroni yung pangalan. Kasi, Nag-hallucination siya Opo. sa isang kuweba. Oh. At saka siya ay, treasure hunter. Grabe. So, gusto niyang yumaman. Kaya nakakabaliw kaya yung paghahanap ng kayamanan. Kaya Yung iisip-isipin mo na makakahukay ka dito. ang dami niyan, Pastor. Talagang hinukay nila, sinira nila yung isang compound eh. Lalim ng hukay nila. Para lang, baka may treasurean niya dito. Kasi yung desire na umuukit sa iyong puso. Yun yung nagko-command sa iyo ngayong galaw. At wala ka nang pakialam sa kung anong iisipin ng iba. Pero hindi mo aaminin na dinidiyos mo na yung treasure Hindi mo aaminin yun. So walang taong may Diyos-Diyosan na umamin na may Diyos-Diyosan. Lagi niyang sasabihin, ako'y totoo, ako'y tunay. Kasi nadaya na sila ni Satanas Napanindigan mo na yan. Yan ang tunay na Diyos. Pinanindigan na talaga nila Kaya nga yung mismong proseso ng pagsali sa lodge, yung mga Masonic lodge, ay nangangailangan na ang isang bagong sali ay baliwalain yung exclusivity ng claim ni Jesus Christ So, talaga, bilang tagapagligtas at Panginoon. Hindi siya talaga fit sa Christianity, Pastor. Kasi nagpo-focus ang Freemasonry sa good works. Kailangan natin gumawa ng mabuti para tayo maligtas. Hindi sapat si Jesus. Si Jesus ay isa lang sa napakaraming Diyos. Si Hare Krishna, si Kristo rin yun. Si Jesus din. Nagpakahayag lang siya bilang si Hare Krishna. Iba lang interpretation na niya ng ibang secte. Siya lang si Hare Krishna. Kaya lang ay hindi alam ng tao na siya rin yun. Parang oneness no? Oneness. Parang ganun nga po. Ang Ama, si Jesus rin. Ang si Jesus Ama rin. Kaya lang sila politismo. Maraming Hindi oneness. Diniwas. Politist na oneness. Di ba? Kasi marami, pero iisa. Maraming Diyos-Diyosan, pero iisang Diyos. Kaya politist, oneness. Magkaiba yun. Kakaiba. Hindi po siya katulad ng Trinity, no? Kasi person naman yung tatlo. Person ang Trinity. Sa kanila ay they must pursue personal self-improvement. So kailangan nilang ma-improve ang kanilang sarili. Ang view nila sa Bible ay one of the 7 BSL. Ang BSL nila ay volumes of sacred law. So isa sa 7. So lahat ng yung Quran kanila rin. BSL din yan. Volume of sacred law rin yan. Yung Vedas, volume of sacred law din yan. Tripitaka pa. Yung Lahat. Bible, isa rin yan sa kanilang sacred law. Kaya sa kanila, ang Biblia ay isa lang sa pinanggagalingan ng authority. So lahat yan ay magkakapantay. Iisa lang din ang tinuturo ayon sa kanila. Kaya nga, unity in plurality. Yun. ibig sabihin po pala, Pastor, yung lahat ng mga sacred laws na yan, galing yan sa yung combination na yan ng mga books galing sa iba't ibang religion. Ibig sabihin, galing yan sa isang supreme being. Na Kaya oo. Kasi isa nga lang ang Diyos. May united na paniniwala tayo na mayroong supreme being. At yung supreme being na yun, nagmamanifest siya sa iba-ibang pagka-Diyos. Iba-ibang pangalan. Si Allah, supreme being din. Si Jesus, supreme being din. God the Father, pati yung Trinity, supreme being din.
Di ba? Pati yung Holy Spirit, isa rin sa maraming Diyos. Naniniwala rin naman sila sa Trinity, di ba? Kaya lang, yung tatlo, hindi persona, kundi sila yung mga kabilang sa mga supreme beings. Oo. Magulo, no? Mga Diyos. So as long as you believe in a supreme being, yung banal na kasulatan ay pwedeng gamitin nila. Kaya nga sa mga lodge na nakadisplay lahat ng mga pinanggagalingan nila ng authority, may Bible, may Quran, may Veda, mayroong Book of Mormon, di ba? May Pasugo. Basta kahit ano, kahit ano. Mahirap yun. Mm. Nagkukontrahan yun. Basta yung mga beliefs. Hindi rin. Kasi sabi nga nila, lahat naman daw yun ay isang Diyos eh. Iba-iba lang daw ang kanyang kapahayagan sa ibang libro. Pinagtutugma-tugma na lamang. Kakailangan lang ay pagdikit-dikitin mo lang. Kapag tugma-tugmain mo. Tugma-tugmain lang, no? Mm. Kaya hindi considered na exclusive word of God ang Yes. Biblia. Ang Diyos din sa kanila, there is only one God, di ba? Ang galing. Mm. To worship other gods or to call upon other deities. So all members must believe in a deity. Different religions acknowledge the same God, but they only call him different names. The same God, different names. So they invite people to all faith and of all faiths. Yung kaso, hindi lamang po basta iba ang pangalan ng I mean, hindi lamang ano eh. Sa halimbawa ako ay isang Muslim. Mm. Tapos, gaya ng sinasabi po nila na isang Diyos lang naman yan, different lang yung pagkatawag mo sa pangalan niya eh. Hindi kasi ganun eh. Kasi iba yung description ko nung Allah. Diba? So, ibang Diyos yun. Ibang Diyos. Kasi magkaiba eh. Magkaibang katangian. O yan, Yung ala nila pumapatay at nag-uutos pumatay. mga infidel. Oo. Si Yahweh ay umiibig, timbang. Saka hindi inuutos ni Yahweh na magalak ka pagka may hindi mananampalatayang Napatay. napapahamak. Mhm. Sila hindi, tumatawa sila pagka mayroong mga hindi kaanib, no? At yung, ano po, Pastor, yung Namamatay. nila nagpo-promote na kapag ikaw ay napapunta sa paraiso, mayroon dong 70 virgins. Kasi yung God ng Bible, hindi ganun. Walang turong ganun. Walang turong ganun. So, talagang malayo. Malayo. Kaya ang tawag nila sa Diyos nila ay the nameless one of 100 names. Wow. Ang isang balang pangalan na may daan-daang pangalan. Di ba? Wala nang daw namang pangalan ang Diyos eh. Kaya lang tinatawag sa iba-ibang pangalan. Para po, Pastor, yan yung doon sa Acts chapter 17 ba yun? Kaya universalism. Yan, universalism. Yun nga. Yung sabi po ni Pablo na may nabasa to, the unknown God. Yung mga Diyos ng mga Corinthian, ng mga Hintil, mga Griego. Ganun na ganun din yun. Na-encounter po ni Pablo, may mga iba't iba silang tawag sa Diyos, pero hindi naman talaga nila kilala yung kung ano yung sino yung Diyos na yun na sinasamba nila. Kaya pinakilala ni Jesus, ni Pablo na itong Diyos na hindi nyo kilala, ito ang ipapakilala ko. Kaya nga sa kanila, si Jesus Christ, si Buddha, Muhammad, grabe, no? sila ay si Kristo rin. Lahat. Pati si Buddha, si Christ din. Si Jesus Christ, siya din ang tinatawag daw si Jesus Christ ng mga Hindu na Krishna. Tinatawag siya ng mga Chinese na Kyunchi. Ang mga Persians, tinatawag si Jesus Christ na Sosyo. May ibang pangalan. Mga Chaldeans daw, ang tawag kay Jesus Christ, Duvani. Parang Giovanni. Parang Giovanni. Dovanay pala, Dovanay. Ang mga Egyptian, si Christ ay si Horus. Ang tawag ni Plato kay Jesus Christ ay love. Siya ang pag-ibig. Ang mga Scandinavians ay si Jesus Christ, si Balder. Ang mga Christians, ang tawag kay Jesus, Jesus. Yun. Kaya siya rin lahat.
Pero Pastor, okay lang naman siguro kung iba ang tawag sa mga iba-ibang tribe at mga iba-iba dahil sa kanila pong nagbabaris kasi doon po sa ano sa iba-ibang lingwahe. Okay lang sana kung tingin ko po ano, kung pareho yung description nila, Hmm. kahit iba yung pagkatawag nila. Hmm. Eh kaso iba eh. Tama. Yung sa Muslim, iba talaga eh. Kasi kumbaga language lang naman yun. Opo, language. Kumbaga semantics lang. Yes, Halimbawa, okay. sa Bicol, ang Diyos ay Ginoo. Hmm. Ngayon, kung yung Ginoo mong tinatawag ay pareho ang description ng Diyos ko naman ang tawag, edi isa yun. Isa po. Kaya lang, language lang ang nagkaiba. Language po. O sa Bisaya, ganun din, o Ginoo rin. Eh. Di ba po Pareho. Opo. Hindi ba po Pastor sa Hebrew, Doon, ibang oo. tawag nila. Tapos nung may salin siya sa Greek, iba na. Iba na. Oo. Yung Adonai naging Lord. Adonai. Tama, Adonai. Yung Yahweh. naging yung Yahweh naging Adonai. Adonai. Tapos naging Latinized, di ba? Opo. Jehovah. Ang Jehovah ay Latinized na Greek and Hebrew. Pinagsama-sama. Kaya nagkaroon ng V as victory dahil Latin. Opo. Pero kahit ganun, iisa yung katangian. Jehovah, binago lang ang tawag kasi iba na yung nag-translate. Oh, yes. Pero Yahweh yon sa Hebrew. So, nang maging Latin, Jehovah na. Diba? Tapos nang maging English, God, Lord. Yun pa rin. Pero, iisang katangian niya. Kasi yung katangian ni Yahweh at katangian ni Jehovah, iisa. Siya din ang ama ng Panginoon sa Kristo. Kaya dito nagka-problema si Idlapis eh. Yun lamang. Yun yung kanyang yun ang kanyang pinapanindigan na magkaiba daw yung Diyos sa Old Testament. Dahil magkaiba daw ang katangian, kaya ibang Diyos. Ang problema naman sa kanya is hindi niya na-distinguish yung gawa ng Panginoon sa Kristo na atonement. Na kaya nga parang nag-iba no? Opo. Sa New Testament. Dahil hindi naman nag-iba talaga, kundi inapis kasi. Yung appeasement ng wrath ng Diyos ni Jesus, nang i-appease niya, Opo. lumambot ang puso ng Diyos eh. Pero siya rin yung Diyos na yon. Kaya lang may naganap na atonement. Alam mo yung atonement is being one with God. Tama po. Napaglubag-loob kasi. Yun ang tawag ibig sabihin. Yung galit niya, hindi man nawala, pero nabawasan. Yun yung effect, isa sa effect ng atonement. Hindi iba, kaya lang may nangyari in between. Ng Old Testament, hindi pa nakikarried out yung atonement. Kaya ang Diyos is strict to the law. Kaya pagka ganito ang patayin. I-annihilate nyo yung lahat ng Amalekita. Walang ititirang buhay. Pero pagdating ng Panginoong Kristo, dahil inatone niya, inapis niya yung galit ng Diyos, kinover niya yung wrath, somehow, naglubag-loob. At ang turo na ng Panginoon ay yung mga sumampal sa iyo sa kaliwa. Pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo pa ang iyong kanan. Figuratively, for being tolerant. Not so tolerant na parang iyo siyang parang kinukonsinti. Kung hindi, mahaba na ang iyong pasikpisi. Dahil naging model ang Panginoong Kristo nung kung paanong itrato natin din ang ating kapwa. Hindi nagbago. But may naganap na appeasement ng wrath ng Diyos. Kala nila nagbago ang Diyos. Hindi naman nagbabago. Sa Old Testament, may pag-ibig din naman ng Diyos. Yes po. Dahil nga yung sinaaman nga, pinagaling, kahit na siya ay kalaban ng Israel. Pinagaling din ng Diyos sa ketong. Yung Ninevites, sila din ay hindi ginuna. Diba? So, naroon din ang love. Hindi porke parang mas malamang yung utos ng Diyos na talagang kinapupuutan niya ang masama doon. Iba ng Diyos yon. Kasi hindi niya naiintindihan. Kaya dapat napakahalaga na intindihin yung atonement sa perspective ng scriptures. Na ang atonement ay para sa lahat ng tao. Na yung puot ng Diyos
sa orihinal na kasalanan ng tao ay kanyang inalis. Nagagalit na lang siya, siyempre, doon sa personal, actual na kasalanan. Yes. Kaya napakahalaga na pag-ibahin yung atonement and redemption. Yung atonement is for original sin of human beings. Malinaw po yan. It takes away Mhm. His wrath for the sin of all mankind. But dahil may sari-sariling kasalanan ang lahat ng tao, yun ang pananagutan niya. At yun ang kailangang i-redeem. At elect lang ang redeem. Elect na adult lang. Well, ayaw man nating tanggapin, pero yun ang katotohanan yun. Nasa Bible pastor, may elect talaga eh. Kaya kahit anong pilit nating tanggi, Oo. Mahirap lolo. hirap tumanggi. Oo. Hirap bagubaguhin kasi talagang may election. Sabi naman po ng mga ano dyan, nasa kabilang camp, election na naman eh. Yun eh, masakit sa tainga nila yung pandinig. Ang sakit kasi sa loob noong wala ka pa nang nagawa. Akala ko pa naman nagsikap ako. Oo. Pagkatapos yung pala, hindi naman pala ako ang dahilan. So Oo. kaya yung ayaw maniwala sa election at predestination, hindi yung foreknowledge. Election by predestination na talagang itinilaga ka. Opo. Kahit na maging ano ka pa, nakatalaga kang maligtas. Ikaw ang inibig ng Diyos. Ang hindi nila matanggap ay yung, ibig sabihin, wala naman pala akong naiambag. Yun ang Ay sa kasi sa election by foreknowledge, ang kanilang turo ng Armenian, nakita ka ng Diyos at a certain point of time ng buhay mo, nung ikay maging tao. Natatanggap ka, kaya yun ang dahilan, kaya kanya pinili. Election by foreknowledge of what you will do in the future. Hindi yun election, hindi yun grace. Kasi kaya ka naman pala na-elect dahil may nakita ang Diyos sa'yo eh. Talino ka pala eh. Kaya mo palang intindihin ang scriptures. So kaya ka naligtas dahil nag-exercise ka ng faith without regeneration. Kaya nga, napakalaki ng pagkakaiba nun. Lumalabas na ang Armenian system ay salvation pa rin by work. Nakita ng Diyos yung gagawin mo mabuti at yun yung pagsampalataya mo. Wala po siyang pinagkait, pastor, maging doon sa masonry, sa Freemason. So, Ganun din talaga eh. o kaya nga ang mga malimit mapasali sa masonry, mga Armenians. Oh, kita mo yung mga Armenians na yan. Tiyak yan, may nagmamason dyan. Kasi may sarili silang gawa eh. Magpapakabuti sila para sila maligtas. Kaya kita mo sa isang Armenian na full-blooded Armenian, kailangan nilang magpatuloy hanggang wakas. Oo. Kailangan nilang huwag tatalikod. Pag tumalikod sila, babawiin ng kaligtasan. Pero yung mga nasa Grace for All, Molinist eh. Nakita ko Molinist. 4-pointer. Naniniwala sila sa eternal security. Kahit na sila ang nagligtas sa sarili nila nung sila'y makita ng Diyos na sila'y sasampalataya, pinili sila. Pero, protektado sila ng Diyos hanggang wakas. Hindi pala sa kanila pa rin. Bakit sa kanila yung kaligtasan sa umpisa, tapos sa huli sa Diyos? Ano siya, hindi siya angkop, no? Tawag doon, consistency. Consistently inconsistent sila. Di ba? No, pastor, medyo gusto po tayo. Okay, meron pang tanong. Okay, akin lang i-summarize yung teaching nila. Una, salvation can be gained by man's good works. Jesus is just one of many equally wise prophets. Number 3, he approaches the lodge in spiritual darkness and ignorance. The Bible says Christians are children of the light. But sa Masonry ay mayroong spiritual darkness pa rin in ignorance. Ika-4, the great or grand architect of the universe, si Gaotu, is representative of all gods in all religions. Ang tawag nila Gaotu. Si Gaotu yung all-seeing eye. Wow. Kala ko si Goku eh. Architect of the universe. Si Goku. Si Goku pala. Yan. Yan lang, 4 yan. Talagang malayo sa Christianity. Okay, may tanong ba tayo? Ako muna po, pastor. Bago yung ating tanong natin. Can a Christian po join? I don't think so. If you are a Christian, you should not join. Yeah. And if you are into Masonry, you should resign or you should evade
their lodge. Once and for all. Kasi bakit? Maapektuhan yung iyong pananaw eh. Ang mangyayari sa'yo, maging universalist ka. At hindi makakatulong sa'yo dahil hindi magiging fix yung iyong standpoint Tama. sa faith. So, yes, proceed po tayo sa mga tanong, Pastor. Question, kay Unrighteous One. Yung Mormon LDS ay may pagka-Freemason din ba o connected din sila? Hindi sila connected. Magkaiba sila. Maraming pagkakaiba yan. Pero, may mga Mormons na Freemason. At may mga Freemason na Mormon. Good evening po, Pastor, kay John Mark Bustamante. Ayun, Reform Community possible ba isang Mason at the same time Christian ka po yun nga, nasabi ko kanina. I don't think that you are at the same time na parang Christian ka na totoo tapos parang baliwala lang sa iyo mag-join sa Masonry. Baka hindi ka patunay na Christian or baka napakababaw mo pa bilang Christian kasi paano hindi mo mapapag-differentiate? Eh napakalino ng pagkakaiba eh. So maaari na ikaw ay bago pa lang na mananampalataya. Pwede. Dati kang Masonry o member ng Masonry tapos ikaw ay naging bagong mananampalataya. So at the same time, nayayakap mo. Pero as you grow in your faith and belief dito sa Christianity, talagang hindi pwedeng hindi ka alis. Kasi mag-compromise po yung doctrine, ano po? Magkaka-conflict. Magkaroon ng conflict eh. Sasambahin mo rin kasi ang lahat ng iba-ibang founder ng si Hare Krishna, sasambahin mo na rin. Pati si Allah, sasambahin mo rin. Paano ka tatagal sa ganoon, di ba? Mahirap magtuwad-tuwad, Pastor. Mahirap pag pagsamba natutuwad ka sa kay Allah. Christian ka tapos ang pagsamba mo patuwad. Hindi pwede. Makabago pa lang siyang mananampalataya. Pero kung matagal ka na sa Christianity tapos nagpa-member ka, I don't think you are a true Christian. Kasi maaaring hindi ka talaga Kristiyano kasi paano hindi mo mapag-differentiate yun? Eh may Holy Spirit ka para ma-detect ang problema eh. Yung lies dito sa Masonry. Ayun, yan na po tayo. Ganda ng topic ngayon, Pastor. Marami po kilala na Mason bupas. Kayo po ba, pag nag-Mason po, paano ba i-share to them ang gospel po sa kanila? Siguro ay ipakilala mo na hindi sila Hare Krishna. Ang iyong target is i-refute mo yung paniniwala sa polytheism. Polytheist kasi sila. I-refute mo na iba si Hare Krishna kay Jesus Christ. Iba ang pinagmulan ni Jesus Christ from eternity past. So ang magandang ituro sa kanila yung theology proper, paterology at saka Christology. Saka soteriology yung tatlo. Kasi yun yung maling-mali yung paniniwala sa Diyos, paniniwala kay Jesus, saka paniniwala sa kaligtasan. Ganda daw ng jacket mo. Si Brother Chris po, Pastor. Dilo daw, Brother RJ. Nasa YouTube lang talaga siya. Nakikita ka siguro. Alam niya si Brother RJ nung-operate. Yung Eli. Jesus rose and told only his body. Ano yan? Repeating his purpose. Face purple, crying. Ano? Jesus rose and told only his bodies. Defeating his person. Hindi po defeated si Jesus. Kaya yung kamatayan niya ang victory niya. Dahil na bumabubuhay siya maguli. His death is not seen as defeat in the scriptures, but rather it is the victory. Kaya nung siya mamamatay na, ang sabi niya, tetelestai. Naganap na. It is finished. Yung salitang it is finished, it is a word of victory. It is not a word of defeat. Kasi yung kamatayan niya, ang siyang daan upang ang tao ay mapatawad. Upang ang tao ay hindi na kamuhian ng Diyos. Hindi na kapuutan ng Diyos. At yung kanyang righteousness na ang kanyang ipahiram sa mga sasampalataya. At tinitingnan ngayon ng Diyos Ama ang mga sumasampalataya na parang nabuhay na siya rin nung siya nabubuhay bilang isang banal na tao. Ay yung kasalanan natin ay kanyang
kumbaga, hinalinhan tayo doon sa krus, sa parusa ng Diyos para sa kasalanan. Yung Substitute. kasalanan natin ay kanyang dinala doon sa krus. Kaya nga siya namatay dahil kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. There must be death that should take place before a person can be forgiven. So his death is not for his own sin. It is for ours. And that's why his death is the death of victory. For him and for us. Kasi hindi siya natapos ng kamatayan. Hindi siya natalo ng kamatayan. Pinagtagumpayan niya ang kasalanan, ang kamatayan at kasalanan. Tagumpay. Nung siya ay buhay na magulit. Okay, ano pa ang comment? Sabi ni Brother Chris, nagbason daw siya noong nakaraan week eh. Nag-ano? Nagbason daw po siya noong nakaraan, kaya lang napagod siya eh. Ibang minason po niya. Ibang mason yun. Nagmason po ako last week, Pastor. Kakapagod pa lamang. Kapagod talaga magsemento. Kami din po dito, nagmamason din eh. Naggagawa ng kung ano. Homer. Sabi ni Homer. Ganda po, Pastor Derek. Meron pong Baptist nagtuturo na mali daw po ang regeneration. Alam ko to. Regeneration precedes faith. Dahil na daw po ang faith bago na regenerate ang scripture nila na ginagamit, Acts 16:31. Acts 16:31, wala pong kinalaman ang regeneration doon. Ang Acts 16:31 ay risking your life if you will confess Jesus as your Lord. It means that you are a true Christian. You are already regenerated. Because you cannot confess Jesus in front of the Romans. Yes. Without risking death or death penalty. Being put to death by the Romans. Kasi kaya nga yan, ang confession dyan ay yung pagsasabi na ako'y Kristiyano. During that time, pag nalamang Kristiyano ka, either papakain ka sa leon, or gagawin kang gladiator, or gagawin kang tulos. At sisigan ka na buhay. Habang ikay umaatungal sa sakit, sumisigaw dun sa init ng apoy, gagawin kang tulos sa palasyo ni Nero. If you will confess, kaya yan regenerated na. Kasi during the time, hindi ka makaka-confess pag di ka totoong Kristiyano. Kasi di mo naman alam na ikay pupunta sa langit eh. Pag di ka Kristiyano, ba't ako magpapakamatay? Kaya itong Acts 16:31, ang ebidensya na regenerated na yung magko-confess. At siya maliligtas talaga. Kasi dito inuusig ang mga Kristiyano. At ito'y sinabi during doon sa Roman, sa bahay ng isang Romano, di ba? Acts 16. Na yung Romano din mismo ay nag-risk ng kanyang sariling buhay at pamilya, no? Nung sila ay mabilanggo, di ba? Tapos sila ay nakalaya. Kung ganun po. Sila Paul at Silas ba yan, di ba? Tapos yung natakot yung bantay bilanggo at papakamatay. Kasi pagka ikay natakasan ng iyong bilanggo, ng iyong binabantayan, ikaw papatayin. Sabi nila Pablo, narito lang kami, hindi naman kami tumakas, huwag mong patayin, huwag kang magpakamatay. Anong gagawin ko para ako maligtas? So ang ginawa ni Pablo, in-spiritualize niya. So ang tanong nung bilanggo, ay hindi yung eternal salvation, kundi yung physical salvation. Kasi papakamatay siya Kasi papatayin siya. Sabi niya, hindi naman kami tatakas. Sumampalataya ka sa Panginoon Kristo at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong buong sambayan. So pagka nag-confess during that time, you are risking your life. Even your family, you will be persecuted by the Romans. Pero nanindigan yung Roman guard. At in-invite sila doon sa bahay. And they confess Jesus as Lord. At sila nag-speak in tongues, known tongues, salita ni Pedro, which is yung salita ng mga Galileans, Aramean language. Known tongues. Sila ay mga Latin, paano nakapagsalita. Sabi niya, totoong ito'y naligtas kasi sinabi nila yung salita ko, hindi naman nila alam. At sila nagpupuri sa Diyos sa salitang Aramean. Kaya talagang para sa lahat ang kaligtasan. Sabi ni Pedro. Bahay ni Cornelio ata yan. Ay, hindi.
Acts 16:31 is si Paul at Silas. Para sa Paul at Silas po. Paul at Silas. Na Pastor, parang ibabangga mo yan dun sa 1348. Ang problema, Acts 13:48. Ay hindi, wala naman tong regeneration. John 3. Ang pambangga dyan, John 3. Ang sabi doon sa John 3, ay unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless a man be born again, he cannot have faith. Kasi ang equation nila, pag may faith, save ka. So makikita mo ang kaharian ng Diyos, save ka na eh. But before you can have faith and see the kingdom of God, you must be born again. Bago yung John 3:16, meron kasing John 3:3. And John 3:5, no, ang hangin na umiihip, pero hindi mo alam kung saan napaparoon at nanggagaling. Ganon din ang bawat pinanganak sa Espiritu. No? Walang nakakaalam kung sino at kung sino ang kinikilusan ng Espiritu Santo. Kaya nga ang una muna, logically, kasi ganito ang problema ng mga Armenian. Akala nila may time frame eh. Parang kailangan mo nang may faith ka bago ka mabuhay sa Espiritu. Ngayon, logically, paano? Kahit pa sabay iyon, o kaya mayroon ng 1 second or split second na ikaw muna sumampalataya, tapos nabuhay ka. Paano ka nga sa sampalataya, patay ka nga sa Espiritu? Ang ibabangga mo dyan, yung 1 Corinthians 2:14 na a man without the Spirit of God cannot understand spiritual things. For them, they are just foolishness. So, ang isang taong hindi pa nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, hindi kaya makaunawa ng mga bagay na spiritual. Mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos, tungkol sa Diyos. Mga bagay tungkol sa kaligtasan. Kaya di ba nung tayo ay hindi pa mananampalataya? Maliban nung tayo ay binuhay na sa Espiritu. Kahit anong turo sa atin, ang linaw-linaw naman ang intindi natin. Pero hindi natin kayang tanggapin sa puso natin. Hindi natin kayang pangatawanan. Naisip lang natin, ang hirap pala. Naintindihan din natin, pero hindi natin talaga kayang isa puso at isa buhay. Kasi tayo patay sa spiritual. Somehow, naintindihan natin, pero hindi yung pang-intindi na spiritual. Ang pang-intindi natin, physical eh. Diba? Hindi natin na-appreciate yung lalim noong kahulugan ng salita ng Diyos. Kaya nga noong tayo buhayin, at yun ang himala. Kaya nga salvation is the greatest of all miracles. Because it is also glorification. Parang kasi katumbas ng glorification. Kasi pagbuhay din eh. Yung glorification, pagbuhay sa katawan. Ito naman, pagbuhay sa Espiritu. Spiritual regeneration. At hindi natin kayang gawin iyon kasi spiritual siya. Spiritual. Yung ang physical, di tayo nakagawa ng anumang ambag sa ating pagsilang mula sa nanay natin. Sino rito yung may ambag na siya isinilang sa mundo at binuhay niya ang kanyang sarili sa physical? Wala. Binubuhay ka doon ng Diyos sa tiyan ng ina mo. Inuhugis ang katawan mo na bata doon, na wala kang ambag. Lalo na sa Espiritu, wala kang ambag. Kasi yung Espiritu, we cannot grasp spiritual things unless we are given the ability of the Spirit to understand spiritual things. At yun ay nagaganap kasi akala nila may time frame. Logical po. Kailangan muna panahanan ka ng Espiritu, sabi sa 1 Corinthians 2:14. Kasi unless a man is possessed by the Spirit, he cannot understand spiritual things. So, kailangan i-possess ka. Tapos, pag na-possess ka, split second, mauunawaan mo lahat ng mga natanim sa iyo, ng mga naipangaral na sa iyo, nung bata ka pa, lahat ng mga bagay na na-recall mo lahat ng mga nabasa mong Word of God, kahit na hindi ka pa Christian noon, bigla yung lumilinaw sa isang sandali, sa isang iglap. Kaya na-appropriate mo ngayon yung kaligtasan. Actually, sa totoo lang hindi ka pa tao, ligtas ka na. Wala kang nagawa. React yung mga nasa kabilang tayo. Bakit ilig ka eh? Tiyak naman nangyayari sa iyo yung means na yon ng pagliligtas eh. Kaya hindi ka pa tao, tiyak na ligtas ka na. Kasi lahat ng iyong buhay, ang Diyos ang gumawa noon para ka makaranas. Kaya ang aking language diyan, pag ang isang tao ay sinabing tumanggap at tunay na nagsisi, ang aking language, nakaranas ka ng pagliligtas. O naranasan mo ang kaligtasan. Hindi ka naligtas ngayon. Kasi elected ka na eh.
Before Yes. the foundation of the world eh. Kaya yung nakakapagpagulo ay yung naligtas ka ngayon dahil sumampalataya ka. Akala tuloy ng mga tao ay walang eleksyon kasi naligtas ako ngayon dahil sumampalataya ako. Kundi, Acts 13:48, yun na pwede mo nang banggitin na ang mga itinalaga para sa buhay na walang gan ay sumampalataya. Itinalaga ka eh, kaya ka sumampalataya. Kaya nga, hindi ka pa tao, ligtas ka na. By principle by principle. By logic. By experience, kailangan mong tumanggap. Kasi yun yung ipaparanas sa iyo ng Diyos. Para maranasan mo yung pagliligtas. Para maunawaan mo, ma-appreciate mo pagliligtas. Kaya hindi ka pa tao, tiyak na tiyak, ligtas ka na. Kasi dadaan ka talaga sa proseso ng pagliligtas. Eh paano mo sasabihin ngayon, ako'y naligtas dahil ako'y sumampalataya? Di, paano yung pagliligtas ng Diyos nang hindi ka pa tao? Ibig sabihin, di totoo yun. Wow. Oh, diba? Tapos sasabihin mo ngayon, naligtas ako dahil sumampalataya ako. Kaya ako na-regenerate dahil sumampalataya ako. Hindi, na-regenerate ka muna bago ka sumampalataya. Kasi ang patay, hindi makakakilos, hindi makakaunawa, hindi makakapagsalita, hindi makakatanggap yun. Patay nga. Unless, buhayin siya. Kaya dalawa nga ang pananaw eh. Ang Armenian, ang tao na nasa kasalanan, may sakit lang. Kumbaga pag nalulunod, ihagisan mo lang ng timbulan. Bahala na siya. Ganyan eh. Kakapit siya. O kung gusto niya maligtas, mag-e-effort siya. Eh, ang Calvinism o Reformed Theology, ang tao nasa dagat din, pero kalansay na. Kahit hagisan mo ng timbulan yun, hindi yun makakapit yun eh, kalansay na nga yun. Kalas-kalas na nga ang buto eh. Hindi siya magre-response, Pastor. Paano magre-respond yun? Subukan mong mangaral sa mga patay kung makarespond yun. Tagtari mo ng pino yan eh. Wala yang pakiramdam. Ang picture na ang regeneration ay yung sinabi ng Diyos kay Prophet Joel. Ay, Ezekiel. Sabi ng Diyos kay Prophet Ezekiel, mangaral ka sa mga bunto ng kalansan. Sabi ni Ezekiel, paano po yan makakaunawa? Ay mga patay nga, ay mga kalansan. Ba? Wala kang ibang dapat gawin. Sundin mo ako, mangaral ka. Habang nangangaral si Ezekiel, nagkakaroon ng liti, laman, dugo, balat, hanggang sa bumangon. Yun ang larawan ng regeneration. Regeneration. Malinaw na larawan yung Pastor. May mga larawan na eh. May mga, sa Biblia eh. May mga symbolism na ng regeneration ever since eh. Tapos ayaw mong paniwalaan. Kaya ng Diyos gawin yon. Kasi kayo, sa mga Armenian, ayaw nyo kasing isuko ang pride nyo. Ang sasabihin nyo, naligtas kami dahil kami magaling. Naligtas kami kasi nakita ng Diyos na kami sasampalataya. Naligtas kami kasi kami mas matalino sa iba. Biruin mo, kami ang nakaunawa. Sila hindi. Kaya nung ako'y umunawa, doon ako binuhay. Di, ang galing mo pala. Hangang-hanga naman ang Diyos sa'yo. Kasi itong isa, walang alam, hindi nakaunawa. Hindi, nasa sarili mo pa rin ang kaligtasan, no? Kawawa naman yun. Di ba? Kawawa naman yung walang alam, hindi nag-aral. Kaya hindi talaga pwedeng isa... Mapalad pala yung nag-doctorate. Ang problema, marami nga nag-doktor, di nga makaunawa. At marami namang di nag-aral, siyang naligtas. Kaya nga hindi. Sa practical, hindi mo talaga, mare-reconcile na dahil sa karunungan mo ang pagliligtas. Kasi ang daming marunong eh. Hindi naman naligtas eh. Pareho lang naman nakarinig. Pero ang daming walang alam, hindi nag-aaral. Hindi nga nag-elementary, pero naligtas eh. Okay, tamo na. Paano sasabihin mo ngayon sa sarili mong karunungan? Not by might nga, nor by power eh, but by my spirit eh. Says the Lord of hosts eh. Tapos ngayon sasabihin mo, by my might, by my power to understand, by my own decision. So I've decided to accept Him. Therefore, God decided to save me. So His decision is preceding, yung decision ko nag-precede bago ang decision ng Diyos. Kaya nga, faith precedes regeneration because the work of God is regeneration. Your work is faith. Ang problema, even yung faith, hindi mo work, sabi sa Ephesians 2:89. For by grace you have been saved through faith. And this is not of yourselves. Yung tinutukoy sa this is not of yourselves. Hindi yung grace kasi redundant na. Yung grace na nga eh. Ano ang hindi sa'yo? Yung faith. Yung faith. This is the gift of God. Ang faith na nagsisave is result of regeneration. Nung mabuhay ka, pwede ka nang magkaroon ng faith. Kaya mapagbuhay muna, logical order of salvation is, una muna,
binuhay ka. Of course, election. Diba? For knowledge. May election, hindi for knowledge na. Yung for knowledge kasi ibig sabihin, kinilala ka, hindi yung kilala ka. Iba naman yung kilala ka lang sa kinilala ka na eh. Hindi sinabing for known lang lahat. Kundi, talagang may action na doon na inelect sila. Dahil sila kinilala na. In love, sabi doon, Ephesians 1:4, in love, He predestined them. Yes. May relasyon na agad na ginawaan Diyos sa iyo kahit hindi ka pa tao. Ikaw ang iibigin niya eh. Ikaw ang kikilalanin niya. Kasi against iyon doon sa yung omniscience ng Diyos eh, na bakit pa sasabing kinilala ng Diyos, kilala naman niya lahat. Eh, yan ay in the context of salvation. Ibig sabihin, elected, predestined, then kinilala sila, inibig sila. Ang sabi dyan ni MacArthur, yung foreknowledge doon has something to do with relationship. Like when Adam knew Eve. Hindi ibig sabihin, kilala lang ni Adan si Eve, but nagkaroon sila ng ugnayan. And the same with God, He made a covenant with the elect. Yun yung ibig sabihin ng foreknowledge. He made a covenant that He would love these people. Even before the foundation of the world. At consistent siya sa Ephesians 1:4. In love, He predestined us. Kinilala tayo, inibig tayo. Naggumawa siya ng relasyon sa atin. Kaya nga ang salvation is covenant ng Diyos eh. Without any participation of man. Kasi sa Bible, maraming covenant, iba-iba. Yung Noahic covenant, may participation eh, di ba? Pero yung Abrahamic covenant, may participation din, di ba? Yung kay Christ kasi yung election. Si Christ yung ng Diyos, instrumento ng covenant sa atin. Yun. Walang kondisyon yung Davidic covenant, wala ring kondisyon. Kasi ikaw, sa iyo manggagaling ang lahi. Sa iyong lahi manggagaling ang hari na manggagaling sa walang hanggan. O kahit walang ginawa si David, matupad. Davidic covenant is an unconditional covenant. Yung ding grace is an unconditional covenant. Salvation, election, for knowledge, loving His own before the foundation of the world is an unconditional covenant. Hindi nakita ng Diyos na ikaw ay sasampalataya, kaya ka inelect. Kaya ka sumampalataya dahil ikaw ay hinirang ng Diyos na maligtas. At dadaan ka doon sa prosesong iyon ng pagliligtas, sa pagtawag. Kasi may panahon na tatawagin ka. Of course, kung tumanda ka, kung kayo na maging bata na namatay kang bata, ibig sabihin, elect ka talaga dahil ikaw ay sinave ng Diyos sa kasalanan na pansarili. Hopefully, makikita mo ang pagkakaiba sa Reformed theology at Arminian theology. Ang itinataas ng Reformed theology, Diyos talaga eh. Ang tinataas ng Arminian theology, yung effort ng tao, yung galing ng tao, yung ganda ng tao. Pastor, they will deny that. But they deny. Sabihin nila, hindi. Grace din kami. Sovereign din ang Diyos sa atin. But you deny it by your own understanding and interpretation and explanation. We can see that you are not saved because God alone saves. You are saved because you believe. Kahit anong denial mo, still yan pa rin ang lalabas eh. May ambag ako eh. At yun yung kakayahan kong maniwala. Lalo sa Molinism, talagang may kakayahan silang maniwala. Apart from the ministry of the Spirit of regeneration, the Spirit doesn't regenerate. So the Holy Spirit is just outside. No? It doesn't work during the time ng conversion. Ang salita ng Diyos, sapat na. Lalo kay Leighton Flowers, ganun din. Yung provisionism. Napakalayo. No? And they think that they are humble enough because they believe that they have contribution that is enough for God to see them and to elect them because He foreknown them that they would save themselves. Galing, di ba? Bakit mo pa sinabing grace? Kung ikaw din naman pala ang dahilan. Kaya, self-defeating yung pag-ano nila na grace. Huwag mo na sabihin grace, kundi mercy na lang. Naawa sa'yo kasi ikaw ay nagpupumilit ka eh. Diba? Kaya nga sa kanila, i-invite lahat eh. Naaawa ang nag-invite. Kaya sige, pasok. So, ang Diyos pala na i-influence ng tao.
nababago pala ang isip ng Diyos. Yun ang labas doon. Na siya pala'y walang itinakda. Na siya pala'y hindi talaga namimili. Ang namimili ay tao. Ang Diyos tumutugon lang sa pagpili ng tao. Yun ang labas eh. Na parang ang Diyos ay sumusunod lang sa kung anong kagustuhan ng tao. At ang Diyos ngayon ang sunod-sunuran. Ayun, ang unang mangyayari. At ang tao ang Diyos na nag-uutos sa Diyos na ako'y gusto kong maligtas eh. Hindi mo pwede akong tanggihan. Ako gusto ko eh. Ang problema, wala namang gumugusto eh. Maliban sila'y buhayin eh. Kasi ang lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kasi. Lahat ay lumalayo sa Diyos. Walang naghahanap. Eh, paano nga yung sasabing naghanap ka? Sinasalungat mo ang salita ng Diyos eh. Walang matuwid, wala kahit isa. Sasabihin mo, nakita ng Diyos na ako'y sasampalataya, di matuwid ka pala. So sinasalungat mo mismo yung systematic theology ni Apostle Paul. Kaya yung ibang Arminian, ayaw nang tagapin si Apostol Pablo eh. Di ba? New perspective on Paul. Meron na silang mali daw yung pangunawa natin sinasabi ni Pablo. Oo, saka yung Romans chapter 9 nga, ibang paliwanag nila. Ayaw din eh. Hindi lang naman Romans eh. Diba? Ephesians. So, makikita natin na talagang patay ang tao nung siya'y nasa kasalanan pa. Hindi ibig sabihin ng patay sa espiritu ay hindi kayang magkasala. Yun lang ang kaya niyang gawin. Mali kasi yung pangunawa ng iba eh. Lalo si Erich Cortez. Sabi niya, bakit nakakagawa pa rin ng kasalanan kung patay? Yun nga ang kaya lang niyang gawin, baliktad ka naman. Ang hindi kayang gawin ng taong patay sa spiritual ay gumawa ng matuwid na bagay. Nakarapat dapat at kalugod-lugod sa Diyos. Ang kaya niyang gawin, yung maraming kasalanan at konting kasalanan, parehong kasalanan. Mas mabigat at mas magaan. Pero kasalanan pa rin. Yun ang katangian ng isang taong patay sa espiritu. Buhay pa rin siya, nakakagawa pa rin ng kasamaan. Pero dahil nga, spiritually deprived siya ng kakayahan, hindi niya kayang magbigay lugod sa Diyos. Kaya yun ang misinterpretation at saka misrepresentation ng mga Armenians sa iyan daw ang link, may link. Alam ko na po yan. Alam na natin yan. Ano yan Baptist pastor yan, yung Pilgrim Bapticostal yun. Hindi po ba? Baptist talaga siya si nalimutan ko, Limbaga. Baptist Armenian. Armenian siya. Wala naman, moron na daw siya. Kung wala nang tanong, Wala na siya. wala na. Sige po. So Derek, paano tayo? Kami po magbabalik sa Webes. No? Ito po ang The Narrow Gate and we are the Cult Pastors. God bless you.